Kumusta mga kababayan? Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang nakakabahalang issue, ang umano'y sistematikong anomalya sa vote counting machines, VCM, na nadiskubre mismo sa final testing and sealing ng Commission on Elections. Isang kilalang election reform advocate, si Attorney Glenn Chong, ang muling lumantad upang isiwalat ang isang dokumentadong insidente ng posibleng automated electoral fraud. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang eksaktong nangyari, ano ang ibig sabihin nito, at bakit ito napakahalaga sa ating demokrasya. Noong May 6, sa Barangay Santo Niño, Butuan City, nagsagawa ng final testing and sealing ang COMELEC bilang bahagi ng paghahanda sa darating na halalan. Present sa aktibidad ang mga poll watchers kabilang na si John Lee na kumakatawan sa kampo ni mayoralty candidate Ching Plaza. Habang ginagamit ang mga test ballots, may napansin silang unusual. Dalawang test ballots, ballot number 9 at 10, ang naging sentro ng atensyon. Sa ballot number 9, maayos na pinili ni John Lee si Ching Plaza bilang mayor at 8 konsehal. Ang voters receipt ay eksaktong tugma sa kanyang piniling kandidato. Pero pag-check nila sa election return na lumabas sa screen, ibang pangalan ang lumabas bilang mayor, si Lau Fortune. At hindi lang 8, kundi 12 konsehal ang naitalang boto. Ibig sabihin, tama ang binoto, tama ang resibo, pero sa opisyal na talaan ng makina, iba na ang nanalo. Uulitin natin, resibo mo tama, pero sa record ng makina, ibang kandidato ang nakapuntos. Kung totoo ang mga ebidensyang ito, posible na may critical flaw sa mismong sentro ng ating halalan, ang vote counting machine. Ano ang posibleng cybersecurity-based na sanhi ng ganitong issue? Sa mundo ng software engineering at cybersecurity, may ilang technical terms na ginagamit para ipaliwanag ang ganitong mga insidente tulad ng mga sumusunod. Software tampering mafia, maaaring may nakatagong code o algorithm sa loob ng VCM na automatikong binabago ang boto sa oras na nire-record ito sa election return. Vote mapping exploit. Nangyayari ito kapag ang boto para kay candidate A ay ina-assign sa candidate B sa back-end ng machine. Firmware manipulation. Ang operating system ng makina ay maaaring na-modify para magbigay ng false output. Mismatch between front-end and back-end. Sa madaling salita, magkaiba ang nakikita ng botante, front-end voters receipt, at ang nire-record ng sistema, back-end election return. Ito ang pinakadelikadong anyo ng electronic manipulation dahil hindi ito agad nakikita ng publiko. Ang tawag sa ganitong uri ng problema ay data integrity violation. Ito ay paglabag sa integridad ng datos, kung saan ang isang entry, boto, ay nababago sa proseso ng pag-store o pag-record. Sa isang automated election, ang integridad ng data ay dapat 100% reliable dahil ito ang batayan ng resulta ng eleksyon. Ngayon, panoorin natin ang pahayag ni Attorney Glenn Chong ukol sa incident sa Butuan, test ballot number 9, si Ching Plaza ang nasa resibo, pero sa election return si Lau Fortune na. At kayo na rin ang humusga. It's a cheating machine. So automated cheating machines nila George Garcia ng COMELEC, dinideliver na yan ngayon sa mga polling centers. Sa polling centers. Tapos dadalhin yan doon sa mga polling precincts. So ang polling precincts, ito yung classroom. Mga kababayan, para maintindihan po ninyo. Ang polling precinct, ito yung classroom. Ito yung clustered precinct. Dati kasi established precinct yan. Yung mga maliliit pa yung presinto. Sa mano-mano pa. Tapos cluster nila, so naging clustered precinct. Yung clustered precinct na yan, nasa loob ng polling center. Ang polling center, yun yung eskwelahan. Ang polling precinct, yun yung classroom. Okay? So maintindihan ninyo ha. Polling center, ang eskwelahan yan. Ang polling precinct, ang classroom na nasa loob ng eskwelahan na yan. So yung mga makina, diniliver na yan ngayon. And then, nilagay yan temporarily doon sa polling precinct, sa classroom, para magkaroon ng final testing and sealing. Okay. So, sa final testing and sealing procedure, nandoon na yung mga poll watchers, yung mga accredited poll watchers, magbabantay sila, i-initialize yung makina. Then may 10 test ballots yan. So magti-test sila. Yung 10 test ballot, isa-isa ipasok doon sa makina. And then i-check nila doon sa resibo. And in this case, i-check din nila doon sa screen. In this case, ang tinignan daw nila election return na nasa screen. So, hinanap nila doon yung ballot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, okay. Pagkatapos niyan, i-zero ulit yung makina and then walang transmission. Hindi magtitest ng transmission.
Ang transmission ay sa araw lamang ng halalan. Pero yung 10 test ballots, tinitest talaga yan yung kung tama ba ang resibo, tugma ba doon sa balota, ang tugma ba doon sa election return, para malaman natin kung mapagkatiwalaan yung vote cheating, yung automated cheating machine. And in this case, hindi nga talaga. Nandaya talaga. Kaya nga ang title natin, Huli ang Dayaan ng COMELEC. Kasi huling-huli talaga. So, ang nangyari nito mga kababayan, this is a case in Butuan City. Matagal ko nang sinabihan ang grupo ni Ching Plaza kasi si Brigadier General yata siya sa reserve. Tumakbo siya ng mayor ng Butuan City. So, pinasabi nila sa akin kung pwedeng sinabi ko sa kanila na totoo yung dayaan. Matagal na yon. So, walang nangyari doon. And although they told me to come and help them, hindi naman ako pumunta. Kasi hindi naman na-finalize yun. Then kagabi, I received 3 calls from 3 different persons about yung nangyari kahapon. Nag-final testing and sealing kahapon sa Butuan City. May 6. Okay. May 6. Oo. May kasi 6. Okay. yung kina Christine Takahashi, yung tumatakbong mayor ng Lapu-Lapu City, is today ang final testing and sealing. So iba-ibang dates yan. 5, 6, 7, 8. Just before the elections. So, ang sa Butuan is kahapon, May 6. So apparently, nagpadala sila ng, kagabi they called me at 10 o'clock na yata yun eh. Nag-uusap pa kami. So ang sabi ko sa kanila, okay, inireport nila sa akin yung nangyari sa testing and sealing kahapon. So ang sabi ko, may rally kami sa COMELEC, pwede kong ipalabas yan sa publiko, and then of course naisip na kita, mag-live kami ni Ate Claire pagkatapos ko sa COMELEC. So kanina nag-rally po kami sa COMELEC at tingnan po ninyo yung video ni General Romeo Poquez. Romeo Poquez po yung kanyang... Share natin mamaya. Romeo Poquez, P-O-Q-U-I-Z. Romeo Poquez, P-O-Q-U-I-Z. Yung sinabi ko, pinost niya. Siya kasi actually, Ate Claire, ang Intramuros Administration ayaw ng mga rally-rally. Pero inako ni General Romy yung lahat ng responsibility. Kaya nabigyan kami ng permission. So nakapag-rally kami kanina, bukas and until Friday. So kung gusto po ninyo, mga kababayan, malapit lang po kayo. Kung gusto po ninyo, dumalo po kayo doon sa rally para makita naman ng COMELEC na interesado tayo na malinis yung eleksyon natin. Oo, so ngayon, ang sabi ko sa kanila, i-take up ko to sa rally and then kami ni Ate Claire sa hapon. So ito na ngayon. Pero kailangan ko ng ebidensya. Hindi pwedeng kayo-kayo lang magsabi sa akin, I need the evidence. So, alas 2 ng umaga, pinadala sa akin itong ating ipapakita ngayon sa ating mga viewers. Oo. Pinadala yung isa alas 2 ng umaga, tapos may nagpadala ulit alas 4 ng umaga. And then, tinawagan ko talaga si John Ray. Si John Ray kasi, Si John Lee kasi ang poll watcher na nandoon. So, sa Butuan. Sa Butuan. Sa precinct number 240. So, hindi ko talaga tinake up yung issue sa rally and even today sa atin, Ate Claire, hanggat hindi ko makausap yung testigo. Kasi si John Lee ang watcher doon, siyang testigo. Siya talaga ang testigo nito. So, binerify ko muna yung report niya, yung ipapakita natin sa ating mga kababayan ngayon, and then tinanong ko pa siya about other circumstances, and then eto na. So, papakita natin yan later, pero ito yung story. Oo, so, ang nangyari, nag-testing and sealing kahapon doon sa precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. So ito yung details mga kababayan. Precinct 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Okay. Ang test ballot na binigay kay John Lee is test ballot number 9. Kasi sabi ko nga 10 sila. 10 yan. 10 test ballots yan. 10 ballots, so, yes, 10 test ballots. So, test ballot number 9, ang sinid niya ay si Ching Plaza for mayor. Si Ching Plaza for mayor,
plus 8 councilors kasi hindi kompleto. 12 dapat yan eh. So 8 lang ang konsihal ni 8 or 9. I forgot what Yung makikita under natin her. yan dyan sa Under her, ang okay. under her. So sabihin natin 8. Si Ching Plaza for mayor and then 8 councilors kasi hindi nga kompleto. So in other words, syempre, poll watcher siya, both straight siya sa grupo ni Ching Plaza, di ba? Yes, yes. Both straight siya. Kahit na yung straight is maiksi, both straight pa rin siya. 1 mayor, walang vice mayor, plus 8 councilors. Nang lumabas yung resibo, kinumpara niya. Sakto naman. Tama naman yung resibo doon sa balota. Ang problem, at dito natin matutukoy kung saan talaga ang daya nila. Nung tiningnan nila yung election return, hinanap yung ballot number 9. Ang lumabas doon sa election return sa screen ay si Lau Fortun, ang kalaban plus 12 councilors. Oh my God. So yan ang nangyari. Ulitin ko, mga kababayan, para malinaw sa inyo. Test ballot number 9. Ang nag-fill up ay poll watcher na ang pangalan ay si John Lee. Makikita naman nyo dyan yung kanyang pangalan. Pinirmahan niya yung kanyang report. Yes. At kinausap ko siya, ni-interview ko siya. And then, ang sinid niya for mayor ay si Ching Plaza, walang vice mayor, at 8 konsihal. Tumugma ang kanyang balota doon sa resibo. So in that regard, walang daya. Walang daya. Hindi nakita yung daya. Si Ching Plaza plus 8 councilor pa rin sa resibo. Pero nung tiningnan nila yung election return doon sa screen at hinanap nila ang ballot number 9, ang lumabas doon ay si Lau Fortun for mayor plus 12 councilors. So iba, opposite. Opposite ang lumabas. Ang kalaban ang lumabas doon sa election return. As they saw it in the screen, hinanap nila yung ballot number 9. So ngayon, nagkagulo na. Ang sabi ng teacher, sige, bigyan ulit kita ng isang test ballot number 10. Ito, pangalawa. So kanina yung sinabi ko mga kababayan, test ballot number 9. So test ballot number 10, binigay sa kanya at sinabi, i-shade mo yung dalawa. Kumbaga, i-overvote mo intentionally. So, ang ginawa ni John Lee, sinade niya si Ching Plaza at sinade din niya si Lau Fortun. Okay. Pero ang konsihal niya, 8 pa rin konsihal ni Ching Plaza. So, ang mayor lang, kasi ang mayor, isa lang naman iboboto mo. Isa lang naman iboboto mo. Pero this is already test ballot number 10. Kanina number 9 yon ha. So number 10, sinid niya yung 2 mayor, si Ching Plaza at saka si Lau Fortun. Pero ang konsihal, kay Ching Plaza pa rin yung 8. Again, tugma doon sa resibo, overvote. Ang mayor, kasi overvote, 2 ang binoto eh. Tapos nandun yung konsihal. Pero uli, nung binuksan nila, nung tinignan nila yung election return, doon sa screen, hinanap ang ballot number 10. Ang lumabas ay hindi overvote. Si Lau Fortun ang binoto plus 12 konsihal. Oh my God. Oo. So yan, dokumentado yan. Dokumentado yan. Kaya huli ang dayaan ng COMELEC ngayon mga kababayan. So Ate Claire, ipakita muna natin yung reklamo ni John Lee. Unahin natin yung page ng COMELEC. Bago ko muna ipakita, brother. So talaga palang nakakabahala at nakakatakot dahil yung mga online voters, yung mga OFW natin, na yung iba happy sila na nakita nila yung result, sa kanilang binoto natugba na lang, pero syempre wala silang access doon sa electoral returns, right? So maaaring ito na yung nangyayari. Doon ang daya. Kunyari, bibigyan ka ng tamang printed voter receipt, pero behind that, binago ng makina. Binago niya. So, kumbaga, hinausaw ng makina. Pinakita sa'yo, ito yung balota mo, ito yung voter receipt mo. Tugma, di ba? Pero pagkatapos nun, dinoktor na ng makina at iba na ang binigyan ng boto.
in this case, exactly, yun ang lumabas. Sa election return, nung tiningnan nila doon sa screen, hinanap nila yung ballot number 9, hindi si Ching Plaza ang nandun, kundi si Lau Porton, plus 12 konsihal. 8 lang ang binoto niya. Then sa ballot number 10, instead of overvote, kasi 2 ang sinid niya for mayor, si Lau Porton pa rin ang binigyan ng boto plus 12 konsihal, na hindi naman niya binoto yung 12. 8 na konsihal ni Ching Plaza. Mga kababayan, ito po yung... Mga kababayan, ang halalan ay hindi simpleng exercise ng pagboto. Ito ang pinakapundasyon ng ating demokrasya. Kapag may ebidensya na ang mismong makina na ginagamit sa pagbibilang ay naglalabas ng resultang taliwas sa tunay na boto, hindi na ito simpleng glitch. Ito ay maaaring malisyosong pandaraya na planado at isinakatuparan sa likod ng teknolohiya. Ang panawagan natin, impartial investigation, full transparency, at independent source code audit. Kung totoo ito, hindi ito laban ng isang kandidato lang. Ito ay laban para sa malinis na halalan. Hindi lang tayo basta nanonood, tayo'y nagmamasid, nagtatanong at naninindigan. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe. At higit sa lahat, maging mapagbantay tayong lahat dahil ang boto mo, karapatan mo at walang sino man ang may karapatang baguhin ito. Maraming salamat po at hanggang sa susunod nating episode.